natin ang Magic Ruleta. Okay, dahil first episode mo with us, Cheska, Yes. please do the honors, say the magic word. Ito na nga for our first round, Go Roleta! Dali, sweet naman ang voice. Dino, kaya mo yan, ah. Yun! Ay, international tayo agad. Para sa mga nakikinig, Bibi Netanyahu, Israeli Prime Minister, at US President Donald J. Trump. Ano masasabi nyo? Yes. Actually, una, gusto ko lang sabihin na baka meron tayong mga kababayan ngayon na nasa Middle East na nakatutok dito sa With Due Respect. Ingat po kayo dyan dahil talaga namang ang Estados Unidos no kay Donald Trump no gumawa na naman ng kaguluhan dito sa Middle East no sa gitnang silangan. Ingat po kayo diyan at sana nasa mabuti kayong mga kalagayan. Pero grabe daw, And tingnan no? natin. Ang daming retaliation ng Iran, no? Pero alam mo, gusto nating sabihin na hindi ibig sabihin na hindi maganda yung nangyayari sa Iran, may karapatan ng Estados Unidos o ang Israel na bombahin ng isang sovereign state. No? Hindi natin pwedeng gawin na absolutely makapangyarihan sila just because sila yung most powerful nation. Under international law kasi, dapat merong armed attack tsaka proportionate dapat bago mag-use ng force. Actually, merong absolute prohibition. Ito lang yung exception. May armed attack, no? Supposedly. Wala namang armed attack na ginagawa yung Iran, so hindi pwedeng basta bombahin na lang ng Estados Unidos. Having said that, no, andyan na yan, kailangan maka-respond, no, yung international community, tsaka yung internal mechanisms ng Estados Unidos. Kasi imagine mo, wala pala tong go signal ng Kongreso. Hindi na pala kailangan ng presidente na magpaalam na sa Kongreso na masyadong ginagawang absolutely powerful ang iisang tao. Hindi dapat ganyan. Dapat may system of checks and At balances. hindi ganyan dapat sa isang demokrasya, Correct. diba? Kaya hamon din 'yan sa mga American citizens no na kailangan talaga nilang tunggaliin din si Donald Trump bilang kanilang pangulo na hindi dapat siya unilaterally nagde-decide na mambomba ng ibang bansa, manggera ng ibang bansa. Pero ako ang tingin ko lang din dito, Dino at makasama natin dito na ganito din kasi kapag sa isang rehiyon ng daigdig, merong parang naghahari-harian. Para bang pag sa China, di ba, gusto nila sila yung hari-hari, bully-bully dito sa Asia, no? Dapat dito sa atin, sa Southeast Asia is Asia. Tapos sa Middle East, gusto ng US sila yung hari, no? Na ganyan, maaari nilang bombahin, maaari nilang ibuli, na walang repercussions. Kaya nga tumatakbo ang mga bansang kagaya natin at mga iba't ibang mga bansa doon sa konsepto ng international law. Na nga hanggang ngayon, yan din naman yung pinanghahawakan natin sa usapin din ng International Criminal Court na kaso naman ni Rodrigo Duterte na hindi ka pwedeng pumatay ng iyong mga kababayan nang walang nagagalit yung buong international community. So sa pagkakataong ito, magkakadugtong yung mga issue na yan. Leave makasingit lang. A different perspective would be while looking at these two pictures, ang mga leaders ng USA at Israel. While looking at them and yung disagreements nila with Iran, nakikita natin dito na just a few men with few disagreements, pero ang milyon-milyon ang naapektuhan. Tama. Why do they have to suffer? And lalo na ngayon, ang daming reports na maraming bata, maraming kababaihan ang patay na ngayon. So, Yeah. pasensya. Daming mga biktima din talaga. So, daming i-recap. Maraming salamat sa input. Pero gusto ko lang i-recap quick comments ng mga kasama. So, dahil dyan, Go Roleta! Baka kasi nakalimutan ko lang. Isip ko lang. Hindi, napalalim na kami. Palalim na eh. Okay. Ayan na Ika naman nga. sa Roleta. Senator Risa. Oo, Lisa. Babae naman. Okay. Babae Belated naman. happy birthday pala. No? Belated happy birthday, So, Ina, Lisa. Ma'am Tracy. Kasasabi lang ni Cheske, no, na parang babae naman daw. Babae agad. Nandito sa atin si Senator Risa Hontiveros sa Roleta dahil sa kanyang sponsorship ng Anti-Dynasty Bill. So sa akin, ito na yung simula ng formal na proseso ng pagde-deliberate ng Kamara tungkol dun sa parameters ng ano bang klaseng bagong politika ang pwede nating asahan. Siyempre, inaantabayanan na rin natin dyan yung mga challenges. Sino ang tututol sa anti-political dynasty? And yung politics around, malapit na yung 2028. Yeah. So, saan ba tayo pwedeng umabot in terms of revising ano yung dynamics ng politika, sinong makakatakbo, sino ang magdadala ng interes ng taong bayan? At sa akin, crossing my fingers, sana interes ng taong bayan, dala rin ni Risa Hontiveros at alam nating dala niya yon. So, inaantabayanan ko rin yung support ng mga mamamayan
beyond the anti-political dynasty bill towards the bigger conversation din ng sino-sino ba yung maglalaban sa 2028 at anong options ba ang meron ang taong bayan. Parang sinasabi ni Ina na parang naghahanda ata siya na tingin mo ba dapat ba kumandidato din o mataas Kung ba ang ako chance magiging Kung ako mainit ba lang. na si Senator Risa ay tumaya din sa Ako, pagkapangulo kung ako sa 2028? Kung ako lang, Risa is my president. Wow. Kung ako lang. Yan, deklarasyon. Diba? Kung ako lang. Oo. Pero alam natin. Meron nang nagdeklara eh. Yun ba? Yun nga. Is that also your president? Yung nagdeklara for president, ang gusto ko lang sabihin, ito yung exciting times ng Pilipinas. Can you imagine, women running for political office at ang tanong ay, may the best woman win. Happy Women's Month. Happy Women's talaga. At, That's bad talaga. paalala lang natin sa taong bayan, ilan sa mga bumoto sa committee level ng Senado ay mga miyembro ng mga political, Political dynasties. So, dito tumatagos yung usapin ng public pressure. Yung pagboboses ng taong bayan na talagang napupush natin yung mga leaders natin na naipasa, no? One step closer ang anti-political dynasties. Ipagpatuloy lang natin ang pagpipressure. Pero matutuloy kaya talaga. Tandaan natin, 40 years na yung anti-political dynasty provision dyan sa Kaedad ng 1987 Constitution, no? Pero wala pa rin, no? So tama, bantayan natin ang husto kasi sawang-sawa na tayo dito sa mga pamilya na ito na ginagawang family reunion, ang Senado, no? I'm talking about Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano. I'm talking about the Tulfos. I'm talking about the Estradas. And I'm Meron talking pa. about the Villars. Kaso-kaso ka na. Diba, kaso-kaso ka na paulit-ulit na lang na ginagawa ninyong reunion ng Senado. Palitan na ito mga ito. Pero ito, attorney, kahit na merong anti-political dynasty bill silang ine-entertain ngayon sa Kamara, hanggang second degree of consanguinity and co-affinity lang yung parang gusto nilang i-push through. Kaya may sigaw ang mga youth groups bilang mga Gen Z, mga kabataan tayo dito, Gen Zillennials, Nabuhay ang Gen Z. Mabuhay ang Gen Z niya. Yes. Nakikita natin yan, may mga online campaigns na dapat 4. Ibig sabihin, dapat hanggang 4th degree of consanguinity and co-affinity para ma-make sure hanggang tito-tita mo, hanggang mga pinsan mo ay hindi na rin makatakbo. Kasi ang second degree ata, kung hindi ako nagkakamali, ay Magulang hanggang mo, anak magulang, mo. kapatid, anak, Yes. no? Asawa? So, labas doon Asawa. ay kapag hanggang second degree lang, yung pagbabawalan ng panukalang batas, pwede pa ding tumakbo, no? Isa nga yan dun sa mga debate ngayon, kung ano ba yung dapat lamanin na mismong mukha nung pagbabawal sa mga political dynasty. Dapat ba na sa national lang pinagbabawal? Di ba? Sa Senado lang ba? Sa Kamara lang ba? Sa Presidente at Vice Presidente? O dapat din sa mga lokal na posisyon? O dapat parehas, di ba? Pero ang masabi ko lang din na maganda din na si Senator Risa Ontiveros. I think siya yung isa sa mga nagpapakita ng mismong ilan sa mga argumento natin tungkol sa pagbabawal sa political dynasties na hindi monopolyo ng mga pamilya, mga political families, yung kahusayan at kagalingan na maglingkod, no, sa bayan bilang isang mambabatas. Kasi Senator Risa Ontiveros hindi naman galing sa isang political dynasty. And yet, ang dami nang nagawa sa mga nagdaang taon, lalo na sa usapin ng panghihimasok ng China sa atin, whether man sa POGOs, 'di ba? Yung mga Chinese spies na mga peke pa lang mga Filipino citizens hanggang dyan sa West Philippine Sea, makita mo, 'di ba, na kayang-kayang trabahuhin ni Senator Risa. Pagtugis kay Kibuloy, if there's somebody who can do this, I think it's Senator Risa Ontiveros, no? Kayang-kaya niya yan kasi siya kaya niya makipag-usap sa mga kapwa niya senador, pero matindi pa rin ang paninindigan, hindi binibenta ang prinsipyo, pero naipapasa yung mga kailangan maipasa. So good luck, Senator Risa. Kaya Belated happy birthday! Happy birthday. Di ba? Kaya isipin mo, kapag ngayon, napagbawal ang political dynasty, na bukas yung ating sistemang politikal sa mga iba pang taong kagaya ni Risa Ontiveros, napakaganda. Di ba? Na hindi Ano ka napakaganda senior. pa na malaman natin kung sinong nasa susunod na ruleta. Go ruleta! Go ruleta! Hirap ng timely. Oh, Okay. Ito, from napakaganda to nawawala? So pinag-uusapan natin kanina yung may mga ginagawa sa Senado. Pag-usapan naman natin yung mga walang kwenta sa Senado. Sino ba ito? Si Senator Bato de la Rosa. Si Pebbles. Si Pebo. Sabi ni Buti sa Richard ruleta Pebbles. natin, nagpakita to si Senator. Hindi na to nagpapakita sa Senado di ba? Pero may final, di ba, yung mga citizen na at matanggal na ethics complaints Si na Shelo Magno. Oo, si Shelo Magno, di ba? Professor Shelo Magno, di ba? Hindi nagpapasok, sayang pasweldo sa'yo. Imagine mo yung mga ordinaryong tao. No, ordinaryong Yes. tao, pag hindi ka pumasok, no work, no No pay. pay. Ito namang si Bato de la Rosa,
sabi niya nga nung nag-zoom siya, sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Hindi nagpapapasok sa may sweldo ng daang libo. No? Napaka walang kwenta. Tsaka napakalaking duwag. No? Napakalaking duwag. Ulitin ko yon. Ang laki mong duwag. Oy. Diba? Wala pa naman yung, yung arrest warrant. Takot ka na. Diba? Wala pa tayo nakikita. Pasok ka, tingnan natin ang tapang mo. Pero grabe talaga no na maaari na lamang na ang isang senador na kahahalal lang kasi 2025 lang itong May Na-reelect, 2025 lang naman siya nahalal muli na bumalik no. Talagang wala ka na lang talagang hindi ka na lang talaga magpapakita no. Hindi mo sasagutin yung aligasyon, hindi ka magbibigay ng impormasyon kung kailan mo gustong sagutin yung mga aligasyon, no? Parang nawala talagang parang bula, no? I think ito nga din yung kinakatakot, I think, ito yung kinakatakot ni Inday Sara. Kaya nag-anunsyo na ng kanyang pagtakbo sa 2028. Kahit napakaaga pa. Kasi actually, pag pinalikan mo, isa yan sa mga pinakamaagang pag-anunsyo ng pagtakbo sa presidente. Kasi parang nagpupulasan ata yung mga kasamahan niya dyan sa Senado. Kasi lahat sila napangalanan na bilang mga co-perpetrators or kasabwat doon sa crimes against humanity sa ICC. Tapos yung mga aliado pa nila sa Senate minority, parang lalabas din ang mga pangalan sa Blue Ribbon na irerekomenda na kasuhan dahil naman sa kanilang pangungumpit at pangungulunbat sa flood control, di ba? Tapos sila pagalit. Ay, sila pagalit. ayun na nga. Sorry, pwede mag-sorry. Kaya nga nahuli yung kamay sa cookie jar. Galit siya pagalit. Saan ka naman nakakakita ito lang mga kakapal talaga ng mukha nitong mga... di ba? Sila yung nasa skandalo, tapos sila pa yung nagagalit. Magkakaroon na kayo ng tearful reunion pala, Bato de la Rosa. Isama mo ngayon yung maggrabe yung panaghoy sa due process. Sabi niya, nag-submit ng resolution si Bongo. Di ba? Sabi niya, kailangan ng due process ng mga Pilipino at hindi dapat sila mapunta sa ICC na walang due process here. Nasaan yung due process nung pinagmamalaki mo yung reward system para patayin yung mga Pilipino? Sino ba doon ang na-convict? Sino ba doon ang na-convict? Bakit hindi mo sila dilala sa korte para magkaroon sila ng tsansa na magpaliwanag, magkaroon sila ng tsansa na magkaroon ng due process. Tapos ngayon, ikaw ang hari ng due process, patawa ka. O sino naman, Dino, ang next na nasa ruleta? Go, ruleta! Ang hirap dito. Ano to? Ano sabi, Clive Dog? May crimes against... Ito, crimes against humanity din to yung mga pagsusuot ni Sal Panelo. Crimes against fashion ba ito? Sino muna yan sa mga nakikinig? Sino ba ito? Hindi, ito yung mga Duterte lawyers na nakikisingit dun sa ICC. Hindi rin nakapasok sa loob ng chamber? Oo. Ako nga, kung ako lang din, siguro, extend na kayong stay dyan. Baka kasi ma-issue na din kayo ng indictment. Hindi ba dapat isama na din sa mga iba? Kasi sila din naman yung nagtanggol legally, no? Well, kasi ngayon, nauuso na po na yung lahat ng mga nakasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung kayo ay nasa poder, na grabe ang kapit nyo kay Tatay Digong at grabe ang tapang nyo, ngayon lahat kayo, ang sinasabi nyo, wala kaming kinalaman dyan. Narinig ko lang yung statement din at interview ni Attorney Sal Panelo na sinabi niya na wala akong kinalaman sa war on drugs, I've never touched that, hindi ko yan hinawakan yung mga ganyang klaseng polisiya ng Malacanang, Lahat ngayon sila nag-iiwasan, 'di ba? Kasi maaaring madamay din sila, 'di ba? Sino pa yung mga nandito? Si Labor Secretary Bello. Oo. Si ES. Salvador Medelldia. Actually, alam mo, dapat nga sa akin lang dapat kasama sa indictment to si Yun na nga Salvador sabi ko Medelldia. Dapat Diba? kasama din sa Executive Secretary, Little President. Little President, di ba? Lahat ng mga ito happen under your command, no? So hindi rin ako magugulat kung to si Salvador Medelldia kasama. Actually, nagugulat nga ako kung bakit. Para bang hindi nakukonsensya na parang dinidepensahan niya pa rin paulit-ulit. Grabe rin yung loyalty niya sa isang mamamatay tao. Grabe rin yung loyalty niya sa isang taong sinira ibang institusyon ng Pilipinas, no? Hindi mo makikita talaga kung nasan yung parang asa na ba yung mga kaluluwa ng mga taong ito na ayaw pa rin bigyan ng chance yung mga biktima ng war on drugs na mapakinggan ang kanilang istorya. At bigyan naman natin ng chance yung nasusunod na nasa ruleta. Go, ruleta! Hindi ko pinush, hindi natin makikita nasa nga ba to si... Gusto ko na di i-indict si Carlo.
Actually, bago mo pinag-go ruleta, sasabihin ko sana, alam mo, may mga lalaking hindi bagay yung orange, pero parang bagay yung orange kay Salvador Panelo kanina. At ito na nga. Hindi, bagay yung orange kay Rodrigo Duterte. Ay! Binabagay na. Speaking of Sila. kulay orange, parang kulay orange si Harry Roque dito sa Sa picture kanyang natin. foundation. Sa kanyang foundation. Cheska ulit yung ulit. Grabe si Cheska. Paano ba kulay orange daw sa foundation? Kapanood ko lang to ng mga vlogs. Si Harry Roque, no, nakakatawa kasi kahit anong, ang dami niya ng talagang pinagsilbihan niyang na isang parang pinagsilbihan niya si Tatay Digong, no, talagang nagsinungaling siya, kung ano-ano mga pinagsasabi niya, pero hindi siya kasama doon sa Yes. mga Hague lawyers, no, nakasama doon sa defense team, di ba? Hindi siya saling kit-kit. Binigay mo lang lahat, di ka pa rin welcome, no? Ay, ang hirap pala na, no? Binenta mo na yung Kaluluwa. Binenta mo na yung prinsipyo. Baka Reputasyon wala mo. naman talaga. Binenta yung reputasyon. Ex-human rights lawyer ka na. Pero sinusuka ka pa rin ng mga Duterte. Oh my God! Oh my God! Diba? Sa bagay, sanay naman kasi si Harry Roque na sinusuka siya. Tandaan natin ha. Sinuka siya ng sarili niyang party list ng kabayan. Diba? Sinuka siya ng taong bayan. Talong-talo kahit nagsasayaw na. Diba? Kung ano-ano na mga katatawa na ginawa. Sinuka pa rin siya. Sinuka siya ng sarili niyang universidad. Yung UP, yung executive committee ng University of the Philippines. Diba? Sinabi na he does not have a very good track record in promoting and defending human rights. Sinuka rin siya raw yung kulelat nung nandun sa International Law Commission, di ba, nung tumatakbo siya? Sinuka rin siya doon. Siya raw yung pinakakulelat, no? Ngayon, pati mga Duterte supporters, kahit si Sal Panelo, sinusuka siya, no? So, sanay si Harry Roque na sinusuka siya. So, actually, okay lang sa kanya yun. Bawa naman. Sige, tama na muna yung suka. Para sa, pwede natin magmukbang kanina, pinagsasabi natin ngayon. Oo. Ganun talaga, at dahil siya, ang Coroleta. Ruleta! Pero hindi tayo nahirapan mag-transition. Sino to? Ito, hindi natin deserve to. Hindi natin deserve to si Senator Robin Hood Padilla. Kamusta naman si Robin Hood? Ano masasabi mo dyan? Representante ng tunay na lalaki. Kalalaki. Ganyan Cheska bilang miyembro ng kabataan, nung youth sector. Ay, ako na yan, kung kabataan. Ano sasabihin? Weak daw kayo. Kabataan ni Robin, kabataan din ni Dino. Sabay silang lumaki. Magkababata sila. Cheska, weak daw kayo. Weak daw kayo. Grabe. So, hindi po natin dapat mamaliitin ng mga mental health concerns. Lalo na si Senator mismo, sinabi niya nakaranas din siya ng depression. So, bakit niya minamaliit ang ibang tao na nakakaranas na ito? So, dapat pala, siya lang ang pwedeng makaramdam nun. Yun lang masasabi Kaya nga, di natin. natin siya deserve. At syempre si Senator Robin Padilla parang may pagkalito din, no? Nung una sinasabi niya hindi na siya tatakbong senador. Ngayon may mga statements siya na pwede naman siyang tumakbong vice president. Nagbabalak? Kapag ano Tagalog nun? Kapag inadyokan siya ni President Duterte. Higher Ayan. office ang hinahanap. Yun pala. So ano lang pala, kailangan lang palang masabihan. Sabi ko nga, men make great soldiers talaga. They make great followers. No offense sa mga kalalakihan natin dito. Pero bakit ganun? Kung ikaw ay tunay na lalaki, dapat ikaw ay may sariling desisyon, may sarili kang utak, at hindi ka dapat nauudyokal lang. Pero tatakbo ka sa posisyon na yun dahil gusto mong paglingkuran ng taong bayan in that capacity and in that mandate. Iboboto mo ba to? Hindi po. Yan ang totoong mahina. Yan ang totoong weakness, Senator Robin, na sunod-sunuran ka pala sa ibang tao eh. Wala ka palang sariling desisyon. Ni pagtakbo bilang ikalawang pangulo at napaka-importante, napakamahalagang posisyon po yan sa ating bayan, inaasa mo sa ibang tao. Sasabihin ko lang to ha. Sasabihin ko lang to, kailangan ko sabihin, ayoko magmataas, no? Pero hindi lang mahina yung loob mo dahil hindi mo kaya gumawa ng desisyon. Gusto ko lang sabihin na, based on your performance in the Senate, mahina rin yung utak mo. Okay. I don't know how to top that. So let's go, Roleta! Go, Roleta! Go Roleta! Go Roleta! Oh, eto. Daming nabunod kayo mga kapon! Grabe! Bunot na Okay, bunot! okay, lumabas. Ito naman. Dalawang
si President Marcos. Para katulad ng suot mo, Carlo, And kulay VP Sara. rosas ang medya. VP Sara, ano ba? VP Lenny! Naga City Mayor. Para makikita sa mga nakikinig, sino to? Si Naga City Mayor Lenny Robredo at okay. syempre si President Bongbong Marcos. Ang dami Na nangyari. last week ay nagkita sa Naga dahil may tinurn over na At nandun pondo. ka, di ba? Oo, nandun tayo nung sa- araw na nagkita sila, di ba? Sa Naga City. Nasa Naga City lang ako pero wala ako dun sa makasaysayang pagtatampok, no? So nagkataon lang na nandun tayo. Anong sabi ng mga tao? Kulay Rosas ang medya. Oo. Oh. O mga DDS, huwag kayo iyak. Iyak na yata kayo. Oo. Wala yan, wala yan. Huwag ko iyak ko. Huwag kayo iyak. Di ba? Hindi yan magkakampi. Oo, iyak. Ano lang Pero teka lang natakot no? Parang medyo nagulantang yung DDS verse, no? Na parang, Matatakot talaga sila. Matatakot talaga sila. Sa tema nga naman ni Dino na pagsuka, sinuka na din sila ng dati nilang mga kasama sa unit team, di ba? Yung mga Duterte. Ngayon naman, kung gusto nilang ligawan si VP Lenny, hindi tayo magugulat dahil malinis ang track record ni VP Lenny at ngayon Naga City Mayor. Malinaw ang pananindigan at alam natin na yung ating mga kababayan ay malinaw sa kanila kung anong klaseng pamumuno yung kanilang naiisip, no? Pag naiisip nila si VP Lenny. Ngayon, kung nililigawan sila ng Pangulo ng Marcos camp, di ba? Ng mga dating kasama nila sa unit team, di sige, manligaw kayo. Tsaka ito nakakatawa dito sa mga, yung mga rhetoric nila, kain suka daw, kain suka. Oh. Di ba kayo kumain ng suka? Sinuka na ng taong bayan yung mga Marcos, tapos di ba kayo nagpa-elect dyan? Oo. O, tapos sisisihin ninyo kala Lenny na lumaban nga dyan. Ano ba naman itong mga, iyak ka na naman okay. parang kasalanan na naman ng mga sumuporta kay VP Lenny, no? Ayan, napaka... Pero parang napapadalas nga din yung pagkikita, no? Kasi parang nagkita ulit sa Malacanang dahil nagkaroon ng meeting, after no? 48 hours Oo. kita na naman sa Malacanang. Tapos, di ba, bago nag-announce muna si VP Sara, tapos nagkita. Oo. Di ba, nag-announce si VP Sara. Isa o 2 araw ang pagitan yan, Oo, tapos nagkita sila. Pagka-announce ni VP Sara, pero sabi ng mga lahat ng tao, magtrabaho muna tayo. Yan. Tsaka na politika. Yan. Di ba? Yan. So, consistent Yes. Yung isa kasi nabubulitika lang Oo, kaya. Hindi, tama sabi ni VP Lenny na wala pa yan sa isip ko, di ba? Dahil nga naman, nagtatrabaho at naglilingkod Wala pa siyang 1 year daw. sa lungsod ng Naga. Yung isa, yung nagdeklara, naalala nyo din, sinabi niya, may VP na ako, last year ko pa nakausap. Ang tagal na palang talagang politika at politika nga, bol. Yes. Kaya naman pala nagkabiyakan yung unit team, dahil yung vice president, hindi mapakali. Gustong-gusto agad na maging presidente. Tapos sinasabi, lahat ng paratang sa kanya, politika lang, Oo. pero maaga pala siyang nabubulitika. Kaya pala walang trabaho na Oo. nagawa, kaya pala nung DepEd Secretary siya, nagkaroon tayo ng educational crisis. Yun na nga. Kasi politika ang ginagawa, korupsyon ang ginagawa, at hindi trabaho, no? So kasalanan talaga by the way, ni Sara Duterte kung bakit may educational crisis ngayon, Kawawa yung mga susunod na henerasyon kasi katulad niya ang naging education secretary. Ayan, Oh, ang dami hep, sa hep, mga hep. Eto na nga. Iyak ang mga kabataan. Eto na nga, tigil ko na muna kayo kasi parang medyo nahihilo na ako, parang yung roleta na yun. Parang katulad silang pinapaikot-ikot lang tayo.